O dumako na po tayo dito kay Senator Ping Lacson kung saan sinupalpal, binutata niya si Amy Culaong Duterte. Okay? Binutata niya po dito si Amy Culaong Duterte. Okay? Pakinggan natin to tungkol sa ating kay Ping Lacson. Yung kanilang mga binanggit at mga bintang na kanilang inilahad sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Kamara din po at sa iba pang investigasyon, di ba? Sila nagdawit sa mga, actually sa Senador, senator. di ba? Kasi hindi naman stand alone yung kanilang testimonya, lalo si Alcantara, pati si Bryce Hernandez at saka si JP Mendoza. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may implicate silang mga mambabatas, maliwanag naman nasa budget books yung sinabi nila mga items mismo na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol. So hindi stand alone ito. Parang hindi mamamatay o babagsak yung kaso on the basis of the recantation. Hindi ko alam kung may pinangahawakan pang ibang ebidensya ang DOJ kasi siyempre yung Anti-Money Laundering Council nagsagawa rin ng kanilang sariling pagsisiyasat, pagsasaliksik at katunayan na-press nga yung accounts ng ibang mga nabanggit, di ba? Kaya kung mayroong mga money trail, paper trail ng galon ng pera na nakadikit o merong kinalaman o konektado doon sa testimonya nila, consider din ng DOJ yon o ng Ombudsman. Sir, kasi po nakakulong po itong pinag-uusapan natin, nakakulong sa Senado itong sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sir, ano ba yun? Kailangan ho bang suriin ko sino yung mga bumisita sa kanila sa Senado habang nasa Senado? Nakausap. Yan! Kung halimbawa, Feeling ko, may pinakausap dyan, may mga kumausap dyan. Ako po, Joel is Lord! Wala po kayo napapansin? Ha? Wala po kayo napapansin? Bigla-bigla po lumalabas ngayon ang attorney ni Joel is Lord. Nagpapa-presscon. Sus mio. Mga galawan mo, Joel is Lord, hindi ka makakalusot dito kahit umiyak ka pa ng dugo. Aray ko. Oh, biro mo yung BGC boys, aatras daw lahat. Aba, ibang klase yan. Tapos nagkalat ngayon yung abogado mo, pa-interview lahat-lahat ng media outlet. Ha? Yung abogado niya, tignan niyo po. Nagpa-interview na sa lahat ng media. Ano ibig sabihin yan? Mind conditioning! Aray ko. Pero hindi ka mananaeg, ha? Joel is Lord. Alam namin na umaapaw ang pera mo para suhulan mo. Bakit magre-recant yan? Nagsoli ng almost 180 million. Magre-recant si Henry? Ano yung ginagago nyo yung taong bayan? Tapos yung abogado mo, ang daming mukha sa media, sa bilyonaryo, sa mga vlogger. Abay, halata naman. Aray ko. Diretso. mga po mag-recant sila para matadya bakit sila magbabago ng ihip samantalang sa uli nga sila Bryce Hernandez po nagsurrender ng mga sasakyan dalawa. Tapos Alcantara pera. Yung pa isa, yung mga sinoli nila, nagpapatotoo na meron silang inaamin na ninakaw nila, di ba? Na quote-unquote. Kaya kasama rin yun sa mga ebidensya na sinasabi ko na pwedeng gamitin laban sa kanila o laban doon sa mga inimplicate nila. May record naman kung sino yung mga dumalaw pero madali naman makipag-ugnayan sa kanila. Alam mo, lawyer to lawyer lang, pwede naman mag-usap eh. Yan, tama. Ang galing talaga ni Senator Ping Lacson, okay? Mahusay talaga. Malalaman natin kung sino dumalaw. Kahit hindi si Joel is Lord yan, yung mga kinatawan ni Joel is Lord, yari kayo dyan. Kakausapin nyo pababaligtarin nyo Kinausap yan. Pero mo doon pa lang sa sinasabi ni Joel is Lord, okay lang ba? Ako lang ba may picture ni Henry Alcantara? Maraming may picture dyan. Tapos bandang uli, kilala pala. Pero I'm sure meron plano talaga yung mga isinangkot para kausapin itong mga, sabihin natin, mga primary na mga witnesses na nag-implicate sa kanila. So hindi nakakapagtaka kung kinakausap sila through their lawyers ng yung lawyers naman o nung sinasangkot nila. Okay, tamo. Nag-uusap pala eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Itong mga big fish na gusto natin ipakulong, magagaling to. Magagaling po to. Tingnan mo, kinakausap yung mga BGC boys o yung mga sila Henry Alcantara. Bigla-bigla nagbabago. Abay, matindi. Senator Lacson, bukod po doon sa issue nga ng retraction o recantation ng dalawang dating DPWH officials, tatalakayin niyo rin po ba yung issue ng Cabral Files? At may balak din po ba ang Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan si Congressman Leandro Leviste kasi siya po talaga yung nagsiwalat ito sa kanyang social media page at may mga issue na rin po sa kanya sa paraan ng pagkakuha niya ng Cabral Files? Yes, inisip ko talaga imbitahan siya. No? Hindi naman pwede siyang pilitin kung ayaw niya magpunta. Kung willing siya, ipapadala namin ng letter tulad ng ginawa namin kina Speaker Romualdez at saka doon sa mga ibang mga congressmen na nabanggit, yung 17 no, na hindi man sila nagpunta. So, imbitahan siya, informahan namin siya na kung gusto niya i-share sa Blue Ribbon Committee kung ano man yung dokumento meron siya, welcome siya na mag-attend sa aming pagdinig. Hindi lamang yon sa Cabral Files, kasi within next week, no, may schedule akong makipagkita doon sa isa sa mga lawyers ni Undersecretary Cabral. Wala pang pledge sa ito pero meron na kaming pag-ugnayan na magkikita kami kasi meron din akong gustong i-clarify tungkol sa mga allocables, tungkol doon sa lalo na doon sa December 27, 2024 na SARO ng mga plant control projects at saka mga ibang infrastructure projects. Kasi yung dokumento na yon, tinan over sa akin yon
through a common friend, ano, nung lawyer ni Cabral. Undersecretary Cabral. Maliwanag naman doon na, alam mo, hinabol yun kasi 2024. At doon sa listahan, 50 billion yun lahat ang program appropriations nang galing. Apo. Ang pinagugutan noong 50 billion pesos na-release no, ng December 27, I think 2024. At 30 billion doon sa 50 billion na yun, flood control projects. At napakarami sa listahan na yun, na-validate namin, na ghost projects. So gusto namin clarify din. Hoy, Nieves Peña, thank you po. Nieves Peña, thank you. Sa DBM at saka sa Office of the Executive Secretary, kung paano ba yung flow o paano nangyari na halos matatapos na yung taon ng 2024, nag-release pa ng SARO at nanggaling sa program appropriations, tapos infrastructure projects. Kaya ito yung isang dahilan kung bakit yung bicameral conference, yung at least yung Senate panel, ininsist talaga nila o ininsist namin na Senado na tapyasin ng gusto o talagang higpitan yung program appropriations. Kaya napakalimitado, naging very limited yung mga items na nakalista under the program appropriations. Nilimit lang ito sa yung approved law, yung foreign assistance project at saka sa revised AFP modernization at saka yung isa pa yung sa risk management, ano? Yung iba binito pa nga ni Pangulo, yung iba yung sa cars, yung sa race, at saka ibang items kasi Tapos sasabihin nila, betrayal of public trust. What the fuck? Dampisan lang natin. Anong betrayal of public trust kay kakaso nyo sa Pangulo? Betrayal of public trust, in-expose nyo yung korupsyon? Anong logic nyo? Betrayal of public trust daw ginawa ng Pangulo. What the fuck? Di ba? Paano betrayal of public trust? Ang Pangulo ang nag-expose ng katiwalian. Para sa taong bayan. Malaman ng taong bayan. Tapos betrayal of public trust. Ang sabi nila, dahil pinabayaan daw ang 3 budget. Pinabayaan daw ng Pangulo ang 3 budget na ganon. Ang problema kung walang binito ang Pangulo doon sa 3 taon na yon. Ang daming binito ng Pangulo, ang daming pinor-later release ng Pangulo. Ganito lang yan eh. Kung gusto nyo ang Pangulo gumawa ng budget, abay mag-martialo na tayo. Simple as that. Diba? Mag-martialo na ho tayo. Kung ayaw nyo na ang Pangulo ay pumipirma lang, malalaman ba ng Pangulo yung kasingit-singitan yan? Yan ay trabaho ng legislatura, gumawa ng batas. Ang budget sinagawang batas yan. Sila ang may gawa niyan. Ang Pangulo titignan lang yan in a whole form, in summary form. Pero regarding yung talagang point by point, hindi matatapos ng Pangulo ng 1 buwan yan. Pagdating sa Pangulo niyan, in a whole form. Pero kung gusto nyo bulat-latin ng Pangulo, bigyan nyo ang Pangulo ng 6 months. Bubulat-latin niya yan hanggang sa barangay. Hanggang sa barangay po, bubulat-latin ng Pangulo yan. Bigyan nyo ng 6 months. Pero, tignan mo, yung iba nga, pinopropaganda na, reenactment budget tayo. Sabi ni Miss Piggy. Biro mo, ilang araw pa lang nag-reenact budget. Sabi ni, binublock propaganda ni Miss Piggy. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Magmarsyalo tayo kung ayaw nyo na ang Pangulo ay pipirma lang. Trabaho ng mababatas yan at pinapasalamatan nga natin si Tito Sen at si Lacson. Dahil ginagawa po nila ang kanilang trabaho. Ginagawa nila yung trabaho. Kaya, paano nyo sasabihin betrayal of public trust ang Pangulo? Saan nyo nakuwang utak yan? Kung ayaw nyo na ang Pangulo ay pipirma na lang at in a whole form, in a summary form niya na makikita yan, magmarsyalo tayo. Siya na magdidikta kung ano budget. Siyempre, iiyak yung iba dyan. Iiyak kayo. Wala eh. Yun ang tinatawag na ginagamit ng Pangulo ang 3 branches of government. Nasa konstitusyon yan. Ang mga legislatura ang magbabalangkas ng budget. Magkakaroon ng committee, plenary, debate. Yan. Freedom of expression, freedom. Kalayaan, democracy. Malayang magdiskusyon paano ibigay ang budget sa bawat departamento at bawat taong bayan. Pinapagamit ng Pangulo ang kalayaan. Kung gusto nyo, alisin ang kalayaan, magmarsyalo tayo, ang Pangulo magdidesisyon. Although hindi naman maaalis yung kalayaan nun dahil kinala naman natin si BBM. Makatao. Yun lang ang point dun eh. Paano betrayal of public trust? Pinabayaan daw ng Pangulo sa loob ng 3 taon? Sino ba gumagawa ng budget? Pangulo ba? Tignan niyo yung konstitusyon kung sino gumagawa ng budget. Kayo ang dapat sisihin, Kongreso, Senado. Dahil mga garapal kayo, mga sakim. Patayin mo si BBM? No joke.
Alam niyo sa totoo lang, pwede lagpasan ng Pangulo yan eh. Lagpasan ng Pangulo, magpikit mata siya, na hindi niya nakikita yung flood control. Ganyan ginawa ni Digong eh. Si Digong busy sa pagpatay. Busy sa pagpatay. Hindi niya na ano yung 11,000 flood control. Hindi niya alam yon. Bandang uli niya na-realize, matindi yung corruption sa flood control. Siya mismo, sa bunganga niya mismo, sinabi niya yan. Dahil late niya na nalang nalaman. Hindi naman niya sinibak si Mark Villar eh. Sinibak niya ba? Hindi, dinilaan pa rin yung betlog niya. Ngayon, sinisingin niyo yung Pangulo na siya mismo, nakita niya, hindi niya hinayaan. Siyempre, 2022, sako pa yan ng isang administrasyon. 2022, hindi niya pa siya makakakilos dyan. 2023, nag-iimbestiga na yan. Kasi hindi niya pwede. Gusto nyo, pagdating niya ng 2022, i-expose niya na. Alam niya bang mananalo siya? Ang bobo nyo eh, no? Gusto nyo, pag upo ng Pangulo, expose niya na. Eh kung hindi siya nanalo presidente, may expose niya. Gamit naman tayo ng utak minsan. Ha? Gamit tayo ng utak. Gusto yata ng iba dyan, 2022, in-expose na ng Pangulo ang flood control. Eh kung hindi siya nanalo, saan siya pupulutin? Hindi naman talaga maintindihan sa inyo. 2023. Ayan, budget niya na yan. Pero, 2023, hinuhulma niya pa lang yung bansa dahil nga sa kalaguan ni Digong. Busy pa siya sa pagpaplano ng bansa sa mga kakulangan. 2024, nare-realize niya na may mga, nailibot niya na siguro, ganyan-ganyan. Hindi kasi basta-basta, expose mo agad yan. Masusing investigasyon. Hindi nyo nga alam eh. Hindi nyo nga alam na gumawa na ng website yung Pangulo sa likuran nyo. Hindi nyo alam. May website ng Pangulo, hindi nyo alam. Nagulat na lang kayo. Gamit-gamit din ang utak. Yan yun, 2022, kakaupo niya pa lang. 2023, inaayos niya pa yung mga problema. 2024, nakita niya na yung mga problema. Kasi ang Pangulo, hindi yan BP Sara na nakatunganga. Naglilibot-libot yan. Hoy, Pang-US, thank you po. Kita nyo yung iniwan na problema ni Digong, tulay bumabagsak. Yung tulay hindi madaanan ng sasakyan. Putang inang presidente yan. Tapos iniwanan niya pa yung 30,000 umiiyak, naghahanap ng hustisya sa EJK. Tapos iniwanan niya pa yung mga minor de edad, minolesya ni Kibuloy. Tapos iniwanan niya pa yung Pogo. Nagdadala ng sindikato sa bansa. Anong ginawa ni BBM? Pinasara muna yung mga yan. Pinasara ang Pogo. Inuna niya sa SONA. Kinulong si Kibuloy. Kinulong muna si Duterte. Yan ang ginawa niya muna. O ngayon, tinapos niya yon. Dito naman tayo sa flood control. Ganyan ang Pangulong Bongbong Marcos. Subok na matibay, subok na matatag. Di ba? Kung sana, sa bawat SONA, wala siyang nagagawa. Nung nakaraang SONA, Pogo. Nung nakaraang SONA, Kibuloy. Kinuha sa ilalim ng lupa ang anak ng Diyos. O ngayon, Duterte. Sunod na ang flood control. At abangan nyo yung susunod na SONA. Yung susunod na SONA, matindi. Ha? Kapatid ko, ipapakulong ko. Abangan nyo yan. Ha? Sabihin ni BBM doon, no? Wala pong kapakapatid dito. Kaya, manang, punong-puno ka na ng botox at petroleum jelly. Makukulong ka na. Abangan nyo yun. Saka yung yung sa government support o yung counterpart panbayan, I'm not sure which is which, ano? Pero ang naiwan na nga lang, di ba, may dito na 92 billion dito. Opo, bali 7 items po yata yung saan program appropriations na tinanggal. Tatlo na lang yung natira. Kasi pinag-usapan namin talaga sa caucus eh. Nung nandun kami ng majority caucus namin, na talagang bantayan mabuti ng aming panel, yung sa bicameral conference. Kasi tiyak na may haggling dyan eh. So, ganun pa man, meron pa rin talagang sabihin natin na makakalusot o nakalusot. Yes, sir. Na hindi sang-ayon doon sa aming napag-usapan. Kaya ang ginawa na lang ng Senate, ininsist namin na lagyan ng mga safety nets o kaya safeguards sa pamamagitan ng general provisions at saka ng special provisions. Opo. Senator, yung pong Cabral Files, kasi may mga na-release po mula Bisperas ng Pasko hanggang sa mga sumunod na araw, pinost ni Congressman Leandro Leviste yung sabi niya listahan ng mga projects, listahan ng mga pondo para sa mga kada distrito. Sir, yung tinutukoy niyang Cabral Files at yung may issue pa po kung pinuwersa niya bang kinuha mula sa DPWH o hindi, pareho po ba nung hawak ninyo, sir?
May mga similarities, may mga pareho doon sa listahan. Ano? Mhm. Kasi sa akin naman, galing din sa ano yun eh, sa abogado ni Undersecretary Cabral, yung iba nang galing din sa DPWH, Mhm. yung aming files. So, kaya may mga nakakapareho doon. Sa mga local halos pareho actually. Uh-huh. Yung Pero sir, nabanggit ko na may mga nasingit doon na hindi naman mababatas, yung House leadership, Opo. tapos Cabinet yung listahan ng mga cabinet members, Mhm. halos pareho doon. No? Opo, Hindi sir. naman magkakaiba kasi ang source isa lang eh. Yes, Ang nag-prepare kasi ng allocable si late Undersecretary Cabral at saka si Secretary Bonoan. So hindi magkakaiba yun, magkakapareho yun. Pero Senator Lacson, sino po yung 5 cabinet secretaries na sinasabing Pwede mo nandoon pangalanan, sir. sa allocables po? I'd rather not name them kasi unofficial yung dokumento na Oo. binigay sa akin nung turnover ng lawyer ni Undersecretary Cabral. Oh, ayan na malinaw po ha. Si Lacson nagsabi, unofficial yung dokumento. Lepeste. Huwag kang pepeste-peste. Ha? Unofficial yung dokumento, lepeste. Nag-meet kami just after na-implicate siya ni Undersecretary Bernardo. pero sir, may binanggit po kayo na may initials na ES, then may binanggit din po si Congressman Levisay na SAP. Pareho din ho ba yung information doon, sir? Yung SAP, parang wala akong nakitang SAP sa yung OP. Yung lista na sa akin, ES lang ang nakasulat doon. Opo. Pero ES, merong SMB. SMB. Ang maliwanag naman pagka SMB, si Secretary Bonoan yun eh. Kasi nabalidate na naman ni Undersecretary Bernardo yun. Dahil di ba sinabi niya, 3 taon na, 2023, 2024, 2025. Lagi merong 5 billion na allocable si Secretary Bernardo. Bukod pa doon, nung na-decipher namin, kasi bukod doon sa SMB na 5 billion, pag-usapan natin dito yung 2025 na allocable. Opo. Meron pang SMB batch 1, batch 2, batch 3 na nagkakahalaga ng total 25.5 billion. So, ang lumalabas doon, yung kay Secretary Bonoan pa lamang na allocable, nasa mga 30.5 billion na. So sir, Ma'am Christy Jam MG, maraming salamat. kung based po ba yun, sir, yung sa allocables, based po dun sa Cabral files. So sir, sa inyo pong pag-analisa sa nahawakan niyo yung Cabral files, magagamit po ba ito para makapagsampa ng kaso laban dun sa mga cabinet members at iba pang nakalista doon, sir? Kailangan ma-authenticate yan ng DPWH. Unang-una, yung allocables, yun naman, ano lang yun eh, ipapasok lang sa net. Hindi ba napag-usapan na rin sa pagdinig noon na pinadala ng text message ni Undersecretary Cabral, yung staff ni Senate President Soto, at inaalok na siya ng 500 million na hindi naman pinatulan ni Senate President. Opo. So lahat ito, nakakulit naman ito doon sa files ng Blue Ribbon Committee. Pagsasama-samahan ito, at inamin naman ni Secretary Bonoan, Undersecretary Cabral, na meron talang allocable o tinatawag na leadership fund doon sa NEP. Kasi pag NEP, ito yung hindi pa naman ito siguradong mapapasok sa GAA. Kasi dadaan pa yan sa House deliberation, Senate deliberation, tapos magbabay kami ng conference pa. Ang masalim mo talaga yung 2025. Kasi bukod doon sa mga allocables, yung nagbago yun eh, hindi naman cast in stone yung mga amounts doon sa allocables. Dahil doon sa BICAM, di ba mayroong report na marami na nasingit ang Senado doon, 142 billion. Meron doon para na-maintain kung ano yung nasa allocables, naipasok din sa amendments, doon sa bicameral concession. Yung iba naman nabawasan, hindi nasunod yung nakalista sa allocable, nabawasan yung amount, iba nadagdagan. Opo. Sir, may sinabi. Bigyan ko lang kayo ng isang example kasi siya naman na nagbuklat dito. Sinabi Ito na, Aimee. Mag-ready ka ng hayop ka. giniling, tinatad, pero merong pork. No, si Senator Aimee. Pero siyang allocable doon na 2.5 billion pesos. Doon sa NEP, doon sa... Kita mo? Kung talagang pinagpipilitan nyo na suspicious yan, Libiste file, o Cabral files, para sa akin, Libiste file yan eh. Pero mo, Excel lang yan. Hindi pa yan natatalakay sa plenaryo. Hindi pa po natatalakayan. Hindi pa po pinagdedebatihan yan. Ha? Hindi pa po pinagdedebatihan yan. Kasi bago po maging batas, NEP muna, tatalakayin yan muna. Magkakaroon ng committee hearing. Gigisahin muna ng Senado. Pero kung totoo yan, Aimee, meron kang 2.5 billion, kurakot kang, baba ka. Kung totoo yan, sabi ni Ping Lacson, may 2.5 million ka, baba. Aray ko. Cabral files. Meron din siyang napasama. Kasi burado na yung allocables, yung sa NEP pa lang yun eh. Pero pagdating sa insertion, paglabas sa BICAM, at ito yung na-enroll bill, yung iba naman na for later release. Pero si Senator Aimee, meron din doon. Kung doon nagkakamali, kung di 2.5, sa 3.5 billion. At yung for later release niya, may mga na-release doon. So yun nga yung gusto kong banggitin din na siya yung nag-iingay na tahasa na pinikriticize niya yung budget ng 2026, no? Yung napirmahan. Sinabi niya may patad ng pork, may giniling, may tinatad pero pork pa rin. Siya nga yung kung ganyan ang definition niya ng pork, siya nga yung merong pork eh. So, patay. wala tendency para i-criticize. Patay ka ngayon, Wala kang moral ascendancy. Anong ibig sabihin nun? Mangmang ka! Yun ang ibig sabihin nun. Aimee, mangmang. Nasa BICAM ka, hindi mo sinabi yan. Sabihin mo sa BICAM, may nakikita akong pork, may mga sebo-sebo, may mang Tomas. Ba't di mo sinabi? Kasi nga pabida ka. Diba? Gusto mo yung baba mo, laging nakikita. siya ng BICAM. Bakit hindi siya nag-raise ng issue nung nasa BICAM siya? Oy, tatad ng pork ito. Wala naman tayong narinig sa kanya. Pero nandun siya sa BICAM. Pangalawa, ang hindi ko matanggap yung kritisismo niya sa Blue Ribbon Committee na sinasabi niyang pinagbabawalan daw ang mga miyembro. Hindi ko alam kung sino sinasabi niya nagbabawal. Ako ba yun? Ang nagbabawal? O Malacanang ba nagbabawal? Na hindi totoo. Kasi even halimbawa bang mayroong presyo, kilala niyo naman ako. Hindi naman ako ma-influence kung sabihin bang yung idawit si Speaker Romualdez. Kasi tunayan, nababanggit niya si Speaker Romualdez pero wala ring magagawa ang Senate Blue Ribbon kasi di ba sinabi ko kung saan kami dadalhin ng ebidensya, doon kami pupunta. Wala naman talagang direktamente nag-implicate kay Speaker Romualdez kundi si Gutesa. Si Gutesa naman nawawala. Kung si Gutesa sumulpot lang sa DOJ o sa Ombudsman o sa ICI pagkatapos ng pagdinig sa Blue Ribbon at ito'y sinumpaan niya rin, inappear niya ang kanyang tinestify sa Senado, doon niya in-implicate si Speaker Romualdez at kung si Sadico at kung sino-sino pa. Nasaan na ba si Gutesa, Marcoleta? Laban mo na yung piluka mo! Patayin mo si BBM. No joke.
Peluka, peluka, nagtatago doon si Gutesa. Pusang ina nakakumot pa. Peluka talaga to. Aray ko. Sana buhay na buhay yung kaso against si Speaker Romualdez. Ang problema, sumulpot siya minsan tapos nawala na siyang parang bula. At hindi naman ito, sinupina siya o inimbita siya ng DOJ, ng ICI, anong ombudsman, hindi naman siya sumipot. Katunayan hanggang ngayon nawala siya. Sir, yun ang nabanggit ni Senator Yes, kasi dalawa po yung punto nga ni Senator Amy. Number one is yung sa Blue Ribbon Committee na binawalan daw sila na magtanong Mag-ungkat ng ng involvement ni Romualdez at ng iba pang marataas na opisyal sa Malacanang. Tapos yung sa budget na naginiling budget. So yung sa Blue Ribbon hearing, ang intindi ko dun sa mga sinabi niya doon po sa kanyang vlog ay napipigilan sila sa pagtatanong dahil sasabihin, 10 minutes ka na o wala ka ng oras. Sa ganun pa Alam mo, mamarami. in-extend ko na nga yung 5 minutes, minsan ginagawa ko 10 minutes kasi minsan napakarami nagtatanong. Kasi kung papabayaan mo na hindi mo lilimitahan yung oras, discipline na tawag doon. Kung hindi niya naintindihan, meron tinatawag na disiplina. Okay, So, tama, wala kang disiplina, Amy. Puti ko, anong klaseng baba ka? Ano sinasabi ni Lacson, no? Wala kang disiplina. Anak ng weting, talagang hindi ako niniwalang kapatid ka ni BBM, eh. Alam mo bakit? Kasi kung kapatid ka talaga ni BBM, ba't ka magpapa-opera ng muka? Di ba? Nagpa-opera ka ng muka, nagpalagay ka ng maraming petroleum jelly sa mukha mo para habulin mo yung mga mukha ng Marcos. Aray ko. Ngayon ko na na-realize yan. Kaya ka nagpa-opera ng mukha para habulin mo yung mga gandang itsura ng mga Marcos. Diba? Kasi si First Lady Imelda Marcos, pinakamagandang babae yan eh. Tapos magkakaroon ka ng anak, Amy, sobrang baba. Diba? Sobrang baba. Tapos pag nakikita mo sa bahay, parang laging gabi, may buwan. Ngayon namin nare-realize, kaya ka siguro, nagpa-opera ng mukha mo, hinahabol mo yung mukha ng nanay mo, si First Lady. Aray ko. Oh. Nung panahon na yon, hindi pa uso yung mga opera-opera. Siguro, nilagay lang sa'yo, puro gaw-gaw. Ayan, nalusaw. Guo 出席习近平。 Oh. Ngayon namin nare-realize eh. Ngayon, inaabol mo, pinatanggal mo yung mga gaw-gaw, mga arena. Pinatanggal mo. Tanggalin yan. Kasi uso na yung mga botox-botox. Lalong na-deform. kaya natin, hindi makakapagtanong. So basta sir, Diba? Meron naman second round. At saka una-una, paano niya masasabing pinagbabawalan? Hindi naman siya nag-aatin ng hearing. Pero yun nga po, Ano pinagagalingan niya na pinagbabawalan siya? Opo. O sila? Putik, di ka naman umaati ng hearing eh. May saltik talaga sa utak. Makakita no? Pinagbabawalan daw magsalita. Hindi ka naman umaatin. Putik talagang Duterte Black to. Basura ng Pilipinas eh. Aray ko. Basura talaga eh. Basura ng Pilipinas Duterte Black eh. Yung isa naman sunugin daw 1,000 para wala makinaba. Aray ko. Yung isa naman nandun sa China. Kausap yung China, si Piluka. Anong pangalan niya? Anong pangalan? Chihuahua. Hindi na siya Piluka ngayon. Chihuahua. Aray ko. Kung ayaw niya na Chihuahua, Shih Tzu. Aray ko. Opo. Pero Senator Lacson, sa palagay niyo po sa inyo pong tingin, bakit po ito ginagawa ni Senator Amy Marcos? Although, obviously, dahil po siya po ay kaalyado ni Vice President Sara Duterte, may iba pa ho ba kayong nakikita na rason kung bakit niya po nasasabi itong mga ito? Ako gusto niya mag-apply ng miyaw-miyaw na Senado. ano ibig sabihin nun, sir? Ay kung ano na sinasabi niya eh. Para Parang ba gusto niya maging counterpart? Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senator. Parang, Oy, meow, meow! Meow, meow! Ivy! Ikaw pala ang counterpart ni Kiko eh! Meow, meow! Basag eh, no? Baka gusto mo daw maging meow-meow ng Senado. Ikaw daw katapat ni Kiko, praning din. Grabe naman yun. Grabe naman yun, Senator Ping. Grabe ko naman magsalita, Senator Ping. Grabe naman, oh. miyaw na Senado. ano ibig sabihin nun, sir? Ay kung ano na sinasabi niya eh. Para, Parang ba gusto niya maging counterpart? Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senator. Parang mayroon gusto mag-apply. parang Parang si sir. Sir Zagab, ganun po ba yung peg? Ay kung ano na sinasabi mo walang kawawali. Alam mo, ako meron akong nasabi ko na ito na the best response. Grabe, no? Meow-meow. Ibig sabihin, praning. Pag meow-meow, praning eh. Basag. Ikaw na ang babaeng Kiko. Ikaw sino? Di ba si Kiko? Ikaw si To nonsense is silence. Pero pagka nangiinsulto na, hindi mo na rin pwedeng i-disregard. Iniinsulto niya yung Blue Ribbon. Ina-undermine niya yung integridad ng komite. Na komite na member din naman siya doon. Bakit hindi siya mag-attend? At tanongin niya kung meron siyang ebidensya, laban kung kanino man, ilabas niya. Tama. Kasi namin yun. Bibigyan namin kung gusto niya. Dadagdagan ko yung kanyang 10 minutes. Kung masyadong marami siyang ebidensyang hawak. Pero huwag niya siraan. Ano sabi di Chupaeng? Ikaw si Kiki, you love me. In the pressure, and you never leave me. Kiki, do you love me? Aray ko.
committee na pinamumunuan ko at nabibilangan ng halos lahat ng members ng Senado, unfair sa amin yun. Oh. Napaka-responsable na kanyang ginagawa. Baseless yung kanyang sinasabi. At saka Oh. full kasinungalingan. Never Oh. ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng masikaninong tao. Oh, Unang-una hindi kasi nag-attend eh. Ang Oh. sabihin niya na pinagbabawalan sila. sa pool. Yun din pong sinabi ninyo na wala yung binigyan din po ninyo na wala kayong pinagbawalan na magtanong about Romualdez or kung sino man. Yun din yung sinabi ni na Senator Raffy Tulfo, Senator Sherwin Oh. wala naman pagbabawal. Senator, meron din po Yung kasi ang totoo eh. Oh, kita mo? Yan po si Amy Marcos. Win na lang yan ni Lacson. Yan, nakakuha ka ng katapat mo. Diba? Wala na si Amy Marcos. Wala na po yan. Kaya hindi po totoong Marcos yan. Kasi kung totoong Marcos yan, bakit mo papa-opera mukha mo? Aray ko. Oh. Anak ng weteng talaga, oo. Miyaw-miyaw na Senado. Aray ko. Putik. Miyaw-miyaw na Senado, putik. Amy, magbago ka na. Tapos, alam mo po ba ginawa niyan? Eh, di kinasal yung anak niya. Pumunta si Ma'am Irene doon. Pumunta si Vinny ba yun? Si Vinny yata eh. Yung anak ni BBM bilang representative. Putik, dinedma, hindi pinansin. Kupal talaga eh. Biro mo pinuntahan ng pamilya Marcos, hindi pinansin pinapansin. Iba talaga ugali niyan. Iba ugali niyan. May sa demon yan eh. Grabe talaga si Amy. O, dumako na tayo dito. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo.
para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo